At sabihin natin, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Holy Spirit. Holy Spirit. Take over. Take over. In my heart. In my heart. Palakpakan natin siya. Okay. Tayo po ay nasa pang-lima, pati yung introduction sa topic natin CLSS, for Catholic Life and Spirit Seminar. Pang-lima na po ito mula po sa introduction, God's Love, Salvation, New Life, and then yun po yung topic natin ngayon, yung pong receiving God's gift. Okay? So, palapit na po dahil by next week, yun na po yung baptism in the Holy Spirit. Yung pong outpouring of the Holy Spirit. Kung saan po ay doon natin dapat tanggapin yung mga gift, yung pong ating mga nais para tayo makapaglingkod sa Diyos. Gusto niyo maglingkod sa Diyos? Amen. Sino yung naglilingkod na sa Diyos? Amen. Alam niyo ba pagdalo niyo rito ay paglilingkod sa Diyos? Amen. Para makalingkod natin ninyo. Kasi yun ang hinihintay ng Panginoon, yung tayong lahat ay maglingkod sa Diyos. Kasi maraming Kristiyano ngayon nakikinabang sa Diyos, pero walang pakinabang ang Diyos sa Kanya. So mahalaga po tayo lahat ng Kristiyano ay makakinabangan ng Diyos to serve Him with all our hearts. Diba? Kaya yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 28, diba? Sabi ng Panginoon ay humayo kayo sa buong sanlibutan o buong daigdig at ipangaral ang mabuting balita. Bautismuhan niyo ang lahat. Bautismuhan niyo sila. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. At ang sabi pa ron ay, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Maging disciple ang lahat ng tao. Dahil after po na matanggap natin yung topic natin ng mga nakaraan ng salvation, ay dapat po ang kasunod nun ay discipleship. Kaya lahat po tayo dapat maging disipulo. Discipleship, yung mga naglilingkod sa Panginoon, para tayo'y maging kapakipakinabang sa Diyos. Yung ating CLSS, Catholic Life and Spirit Seminar, tapos nagkaroon ng introduction, ang unang topic ay God's Love. Sinong naniniwala siya ay mahal na mahal na mahal na mahal? At siya yung unang nagmahal sa atin, ang Diyos. Tayo lumalayo, pero siya po habang nanghabol sa atin dahil mahal na niya tayo. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, nilikha ang lahat ng bagay para sa atin. Wala na tayong hahanapin pa. Okay? So, ang una ng pag-ibig ng Diyos, sa kabila na tayong makasalanan, tayo kanyang iniligtas. Ibinigay ang kanyang kahit sa isang anak na si Kristo, at ang sino mang sumampalataya sa Kanya bilang Kanyang Panginoon at Kanyang Diyos. Remember that? Their Lord, personal Savior, and their God. Kasi maraming naniniwala kay Kristo pero hindi naniniwala ang Diyos. You cannot save by man. Kung ang paniwala mo kay Kristo ay tao lang, hindi ka mailigtas niya. Amen? Dahil ang tagapagligtas ay Diyos. Kaya para ikay maligtas, sabi ng Acts 4:12, na kay Kristo lang ang kaligtasan at walang ibang pangalan ibinigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng marami. So, pag tinanggap mo yun, tinatanggap mo bilang iyong Panginoon, Diyos na iyong tagapagligtas. Tinatanggap niyo ba si Kristo bilang Diyos? Sino tumatanggap kay Kristo bilang Diyos? Yan, purihin natin ang Panginoon. 100% tao, human and divine. Yan po ang personalidad ni Jesus. Naging tao, 100% at 100% Diyos. Kaya po, yun po yung whole truth. Buong katotohanan, ang half-truth, kalahating katotohanan, serena kaputol isda. Diba?
Pag pinaniwalaan mo, na isda lang yun, hindi yung sirena. So, si Kristo ganoon, siya Diyos at naging tao, Diyos na totoo at tao naman totoo, yun ang tunay na katotohanan. Kapag tao lang ang paniwala mo, hindi ka niya maliligtas. Purihin natin ang Diyos. Ganoon, yung bunga ng pagkit ng Diyos kaligtasan, at ang bunga ng kaligtasan ay bagong buhay. Pag ikay niligtas na ng Diyos, dapat nakikita sa iyo ang bagong buhay. Hindi ka na tulad ng dati na chismosa, ha? Hindi ka na tulad ng dati makamundo, hindi ka na tulad ng dati na kung ano-ano pa. Amen? Dahil sabi ng Biblia, 2 Corinthians 5:17, sinumang taong nakipag-isa kay Kristo, nagiging bagong nila. Wala na yung kanyang dating pagkatao, siya'y bago na, at ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Ang Diyos ang gumagawa, hindi tayo. Paano gagawa yun? Because, nung tayo iligtas ng Diyos, ang Diyos ay tinanggap mo, so ang Diyos ay nandyan na, at pinahintulutan mo pumilos sa buhay mo. So, once you are saved, you must let God to move in your life. Siya na yung Panginoon mo, ang Panginoon siya na susunod, hindi ang sarili natin. Pag ang sinusunod mo rin ay sarili mo, pinabaliwala mo si Kristo bilang iyong Panginoon, dapat lahat ng gagawin mo ay ayon sa gusto ni Jesus, hindi yung ayon sa gusto natin. Pag yung susuotin natin, dapat tinatanong natin pagkagising ng umaga, Lord, ano ang susuotin ko? Ituturo sa ilang Panginoon yun. Totoo po yun. Dahil lahat ng ating gagawin, dapat pinipray natin sa Lord at ipinuturo ng Panginoon. Pati sa pag-aasawa, tinuturo ng Diyos kung sino yung magiging mong asawa kung ikaw ay tapat na nananapit sa iyo. Ito po yan, mga kapatid. So, dahil po doon, iniligtas na tayo ng Panginoon at nagkaroon ng bagong buhay, so you are now required and qualified. Ikaw na qualified to receive God's gift. Sapagat ang qualified lang to receive God's gift ay yung may bagong buhay. You cannot receive God's gift if you have no new life. Kung wala kang bagong buhay. Kaya yun po. So sabi ng Bible, pakinggan niyo po, open your Bible, in John chapter 7, verse 37 and 38 and 39, on the last and greatest day of the feast, Jesus stood and said with a loud voice, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him. By this means, the Spirit, whom those who believe in Him were later to receive. Up to the time, the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified." The Gospel of the Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Taas ang kamay. Isa, dalawa, tatlo. Palakpakan si Lord. Okay, so, receiving God's gift. Ang topic po na receiving God's gift, mga kapatid, ang purpose nito is to prepare us into the baptism in the Holy Spirit. Ang purpose itong topic na ito ngayon ay ihanda po tayo sa nalalapit sa next Wednesday na baptism in the Holy Spirit. Yung pong outpouring. Pag sinabing baptism, hindi po yung kayo ay dadalhin sa dagat o hindi po yung ganon. Kundi yung impartation of the Holy Spirit kung saan po mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Yung po yun. Okay? Dahil tayo lahat ay nabautismohan na. Sa Bible, wala sabi ng Bible, mayroon lang isang bautismo. So nabautismohan na po tayo, ang kailangan po natin ay yung impartation of the Holy Spirit. Kasi kapag wala po tayo sa buhay natin ng Espiritu Santo, ay walang kapalit-kapalit na yung buhay mo.
receiving God's gift. Singular po yun, hindi po plural. Ha? Iba po yung gifts sa gift. Ha? Ang tinutukoy po dito na receiving God's gift, yung sinasabi sa verse 37 and 39, ang tinutukoy dito ay ang Holy Spirit. The greatest gift of God. Ha? Ito yung ultimate. Because the greatest is Jesus. But the ultimate gift of God is the Holy Spirit. Amen? Amen. Ang pinakadakilang regalo ng Diyos sa atin ay si Jesus. Sabi ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Big atin yan. Big atin. That He gave His only begotten Son, at ang sabi niya, that those who believe on Him should not perish. Hindi niya mapapahamak those who believe on Him to the greatest gift, which is Jesus Christ. Hindi mapapahamak, and the promise is, and they receive eternal life. At sila'y magkakamit ng buhay na walang hanggan. Amen. Yung omega na yun, answered prayer. Kasi pag sinabi ng amen, pangalan ng Diyos yun, powerful. Kaya pag kayo umi-amen, lahat ng nasa isip nyo na sinasabi ng amen, ibig sabihin dinudulog mo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Answered prayer ka nun. Amen? Hindi yung mga sinasabi, oh my gosh, ano yun? Ano yun? Ano sa mundo yun? Ang mga salita ng mundo. Yung mga nababasa ko, LOL. Ano yung LOL? Ano sa mga makakundong salita. Yun sabi ng Panginoon, kayo ay binago na ang bukabularan ng iyong dila ay salita ng Diyos. Dahil mula sa loob, sa puso ng tao nagmumula yun. Dahil kung si Kristo na sa puso mo, ang lalabas sa iyo ang mga salita ng Diyos. Okay. So, yung gift na ito is the ultimate. If there is greatness, which is the Lord Jesus Christ, the ultimate is the Holy Spirit. Amen. Sabi ng Bible, sa verse 37, on the last and greatest day of the feast, Jesus stood, sabi sa Tagalog doon, sa pinakatagong araw ng pista. Pinakatagong araw ng pista. Tumayo si Jesus at kanyang sinabi, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Kayo ba'y nauuhaw? Amen. Sino nauuhaw? Amen. Nauuhaw sa presensya ng Diyos. Sabi ng Bible, sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. And whoever believes in me, as the Scripture has said, streams living water. Ang sino mang mananalig sa Panginoon na siya nagsasalita nito ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Dadaloy from within sa kalooban. At sabi ng verse 39, by His name the Spirit whom those who believe in Him were later to receive. So, ang tinutukoy ng tubig, sa mga nauuhaw ay ang Espiritu Santo na siyang pinaka-ultimate, pinaka-ulo na binibigay ng Diyos, ino-offer ng Diyos upang ang sino mang nauuhaw na ito ay maiksan ang kanilang kauhawan at maranasan ang presensya ng Panginoon. Amen? Amen. Alam mo, pag kayo'y uhaw at hindi yung solusyon na mula sa Diyos, lalo kayong mauuhaw. Hindi naman ang mga tao, kapag naghahanap ng kaligayahan, na ang nahanap nilang
kaligayahan ay solusyon ay mula sa mundo. Laging nananag sa kauhaw ng mundo. Pero yung sabi na tayo dito, hindi ka na ulit mauuhaw. Masasatisfy ka. Sapagkat ang Diyos ang siyang satisfaction ng lahat ng tao. Kaya yung mga tao hindi nasasatisfy sa buhay dahil wala ang presence ng Diyos sa buhay natin. So mahalaga po ang presensya ng Diyos, and that is the Holy Spirit that God offered unto us. Iniaalok sa atin, mga kapatid. Amen. Amen. Ino-offer sa atin ng Panginoon. Sabi niya doon, whoever believes in me, sino mang mananalig sa akin, sabi niya, streams of living water will flow from within. Hindi lang sa labas, kundi sa kaloob-looban ng iyong buhay. Sa kaloob-looban ng buhay mo ay nagaloy ang power nito, ang Espiritu Santo. Amen. Kaya pag naranasan mo yun, iba ang mararamdaman mo. So why our heart is important? Bakit yung pusong yun, yung tramway na yun, ay mahalaga? Because our heart is the throne of God on earth. Ang puso ng tao ay trono ng Diyos sa lupa. Ha? Maniwala kayo? Eh, kapag tayo wala sa Panginoon, if we are unbelievers or sometimes yung tinatawag na worldly Christian, yung mga Kristiyano makamundo, mga kapatid, marami kasi klase ng Kristiyano. Worldly, yung kung tinatawag carnal, yung carnal po, talagang nandun yung kamunduhan. Pero ang nais ng Diyos, yung spiritual Christian. You are spirit-filled. Ito na nga yung in-offer ng Panginoon. If you are spirit-filled Christian, yun yung nais ng Diyos na tayo tunay na maging tagasunod na. Ngayon, sa mga carnal and worldly Christian, ang puso natin yun, nung tayo worldly, nung tayo nagsisimba ka, but deep in our heart, wala si Jesus doon, ang nasa sentro ng puso natin ay hindi ang Panginoon. Hindi yung symbol ni Kristo na PX na yan. Ayan o, symbol ni Kristo. Ito, malaking P. Tapos may X na gano'n. Sa Greek word kasi, sa Grego, ang ibig sabihin yan ay Lord. It's symbolizing the Lord Jesus Christ. Kaya sa ano po yung X kasing ganon, it's symbolizing po, yung po yung word sa Greek na Christ as our Lord. Kaya pag nagsusulat tayo sa Christmas card noon, Merry Xmas, sabi ng akala natin ay inalis natin si Kristo, but it is came from the root word of Greek. And that it means our Lord Jesus. Kaya ito sa mga istorya ng pari, di ba, nakagano mayroon nakalagay PX. Nakalaman yung P, tapos X na gano'n. Yung po yung word na our Lord Jesus sa Greek. At sa ating puso, dapat yung malaking gano'n ang nakasulat. Pero ngayon, kung tayo worldly at mga makamundo, ang nandun nga malaking P, pero ay pride. Kaya maraming mga tao kapay. Sa kanila na nagsisimba, sa kanila na Kristiyano siya, pero makapay. Hindi marunong magpakumbaba, mapagmataas. Mayabang pa tayo. Diba? At yan na karamihan na worldly or yung tinatawag na mga Kristiyanong carnal. Carnal Christian. Ang nasa Panginoon ay yung spiritual Christian. They are spirit-filled. Ang nasa alam puso ay si Kristo. The throne of our heart, mga kapatid, ay si Kristo. Pag tayo carnal, instant na si Kristo nandun, pride ang nandun, nasa si Kristo, nasa tagiliran lang ng puso natin kasi pinapakita natin yung pangalan ng Kristo pero hindi man yung naghahari.
Hindi naman yung nag-aaral. Kaya naman tunay ng Kristiyano, wala na yung pride. Na-overcome na yun kasi hindi nila sentro. Si Kristo na. Kaya sila mapagpakumbaba kahit na anong mangyari sa kanya, hindi siya gumaganti sapagkat si El Shaddai ang kanyang kakampi. Amen! Amen! Ano, bakit mahalaga ang puso natin? Kung tayo wala pa si Kristo sa puso natin, sabi ng book of Jeremiah 17 verse 9. The book of Jeremiah, it says, sino niya ang makauunawa sa puso ng tao? Sino nga naman makauunawa sa puso natin? Hindi ikaw lang. Ha? Sabi ng Bible, ito'y magdaraya at walang katulad. Kaya nga hindi dapat ang susundin laging puso-puso. Kaya minsan na ipapahamak tayo ng ating puso. Kaya pala tumibok yung puso mo, may asawa na pala, tinitibukan mo. Napanood ko kagabi, isipin mo sa news, ito siya sa Sierra. Magpapakasal na naman sa kapwa-babae niya. Mga babae. Yan ang pinakamalaking kasalanan sa Diyos. Yan ang pinakamalaking kasalanan sa Diyos. Kung bakit nga binuna ng Sodoma at Gomorrah, it's because of sodomy sin. Sodomy sin ay yung pagpatol sa kapwa-babae at kapwa-lalaki. Kaya galit ang Diyos yan. Sabi nga po doon sa Romans, sa book of Romans chapter 1, pakinggan niyo po itong sinasabi ng Biblia. Sa book of Romans chapter 1, yung God's wrath against mankind. Ang wrath po ay puot ng Diyos. Sabi po rito, sinasabi rito ng banal na kasulatan. Verse 24, therefore God gave them over in the sinful desire. Sinful desire, the lust of the flesh. Sinful desire of their hearts to sexual impurity for the disgracing of their bodies with one another. They exchanged the truth of God for a lie and worship and serve created things rather than the Creator, who is forever praised. Because of this, God gave them over to sinful lust. Kita na naman, even the women exchange natural relations for unnatural one. Yung natural relationship ay yung dapat yung babae at lalaki. Opposite sex. Yun yung natural. Pero pinagpalit daw yung natural sa unnatural. Ano yung unnatural relation? Sabi ng verse 27, in the same way, the men also abandoned. Inabandon din ng lalaki yung natural relation with women and were inflamed with lust to one another. Men committed indecent acts with other men and received in himself the due penalty for their perversion. Hindi raw kayo makaliligtas sa puo o parusang nakaampak sa mga taong gano'n. Mga kapatiran is love that is lust. Kaya ako ipapahamak tayo ang ating puso. Kaya sabi ng Bible, bakit mahalaga ang puso natin mahugasan ng tubig ng buhay, which is the Holy Spirit, sapagkat sino makauunawa sa sabi ng Jeremiah 17:9, sino makauunawa sa puso natin ito? Ito'y magdaraya at walang katulad, wala nang lunas ang kanilang kabulukan. Pulok pala ang laman ng puso natin kung wala si Kristo sa buhay. Bulok. Kaya puro bulok yung ating nasa isip. Bulok na relasyon. Bulok na pag-ibig. Bulok. Pero kita ng laman yun, puro bulok. Bulok. Kapag dito ka ng tuyo, galit na galit yung mga inchik at saka yung amo yun. Yung pang bulok. Mga kapatid, hindi ka lululog sa Diyos kapag tayo bulok. Kaya sabi ng Bible, Mark chapter 7 verse 21,
21 to 20. Sabi nito ng Mark, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, so mahalaga yung puso. Sa puso ng tao nagmumula ang masamang isipan na nag-uudyok sa kanya na mag-iapid. So yung mga nakikiapid po, udyok ng puso. Sa kaituturo ng kanyang puso, dahil wala si Jesus, makamundo, makasanlibutan, karnal. Sa kabila na nagsisimba, andun yung buhay natin, wala si Kristo. Pride, evil spirit. Instead na yung Holy Spirit na siyang presence ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbok at gumawa ng lahat ng kabuktukan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, kahangalan. Ang lahat ng ito'y nangyagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Sa paningin ng Diyos. So, ang dumi-dumi pala ng tingin sa atin ng Diyos kapag ano na naman ang puso natin? Pag wala si Jesus, pag wala yung Holy Spirit sa buhay natin. Saan kaya tayo pupulit? Pagdating ng panahon sa impyerno. Amen. Amen. Brothers and sisters, pag tayo may bisita na dumating sa buhay natin, sa bahay natin, minsan yung ating mga naging visitors ay hindi naging feel at home. Dahil minsan ang nasusunod pag tayo may bisita ay ayaw mismong mag-aaral na tayo. Kaya pag tayo may bisita, pauupin natin doon saan, ay, bakit? Tumatayo ayaw, kaya kung ako na ako ayaw. Kahit ano, hindi natin pakikilusin, bisita kasi. Bisita. So yung ganun, pag-aasikaso ng bisita, hindi feel at home ang bisita. Pero may mga tao pag may bisita, pinapapasok at pinapaupo. Subalit pagkatapos maupo, ay, halika dito. Ito ang CR, ito ang banyo, ito ang kwarto mo, ito ang ano. Oh, okay. Basta kung anong kailangan mo, gawin mo yan. Andyan, feel at home. Bakit? Dapat ganun sa Espiritu Santo. Remember, when we were baptized, dahil may nagsisimba, nabautismahan tayo sa ating simbahan. Pero, from the very beginning, iyo bang pinahintulutan yung Holy Spirit na maging feel at home sa buhay? O ikaw pa rin lagi ang nasusunod? Lagi ikaw na lang. Ni walang ginawa at ayaw mong pakilusin ng Espiritu Santo sa puso. Dahil ang Panginoon mo'y sarili. That is pride. Yun yung mga taong ang nasa sentro ng puso ay yung letter P na malaki. Because pride, in the center of the word pride, is the big I. Ako na lang lahat. Ako ang masusunod. Wala silang vision. Ngunit ang vision. Because vision is from God, ang vision ay para sa tao. Ang taong sentro ang buhay kay Kristo. Wala man silang ambisyon, pero sila may vision. Dahil ang vision, yung vision po, ay yung which nasa bahay ng Diyos, tulad ng nagalak kay Joseph the King. Ang magpigil na kanya mga kapatid, ang magpigil ng diablo, gumagawa ng paraan ang demonyo para pigilin ang vision. Pero, hindi po napigil. Bakit? Natupad lahat ang vision ng Diyos kay Joseph sapagkat ang sentro ng buhay niya ay Diyos. Brothers and sisters, yun ang kahalagahan ng tunay na Kristiyano. Now, the purpose of receiving God's gift. First, number one,
is to transform us. Yung tunay tayo mabago. At alam niyo po ba yung pagbabago, kung tayo baptized or filled with the Holy Spirit, it comes through the fruit of the Spirit. Ang makikita sa atin ay yung bunga ng Espiritu Santo. Galatians 5 verse 22. Makikita sa iyo yung tunay na pag-ibig. Sabi ron, ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinaunan, kabutihan, kabaitan, katapakan, at pagpipigil sa sarili. Yun ang makikita sa mga tao na kasentro ang puso buhay na kay Jesus. Nasa kanya ang Espiritu Santo, kaya nasa sa kanya ang fruit of the Spirit na siyang nagtatransform sa buhay niya. Nababago, transformation! It because ang makikita na sa iyo is the fruit of the Spirit. Pag-ibig. Ang pag-ibig, sabi doon sa 1 Corinthians 13, ang tao may pag-ibig, hindi nagkikip ng wrong sa kanyang puso. Hindi nagtatanim ng sama ng loob. Hindi nagkikip ng mga pagkakamali ng kapwa. Yun yung may pag-ibig. Pero kung ang tao ay alaman ang puso niya puro kasamaan ng nakasakit ang kanyang kalububan, kapatid, wala pa sa atin ang Holy Spirit. Dahil ang tunay na pag-ibig ay si Kristo. At ang tunay na pag-ibig ay bunga ng Espiritu Santo, sabi ng Galatians 5:22. Dahil ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinaunan, kabutihan, kabaitan, katapatan, at pagpipigil sa sarili. Ano ba sinasabi ng Bible? Not only to transform us. Kasi kung tayo na-transform, it means to say na nasa atin itong Galatians 5:22 to 21 na ito. In other words, we are fruitful. Mabunga tayo. Eh noon tayo fruitless, walang bunga. Mabunga nga lang. O diba, ang nakapag-apply, mabunga nga. Mayabang! Kaya walang fruit. Fruitless. Walang bunga. Dahil nakikita yung kayabangan natin, mabunga na. Hanggang sa likala. Mga kapatid, yun ang buhay ng taong makasalibuhan, hindi si Kristo ang buhay. At kung hindi si Kristo ang buhay, ang simple buhay natin, hindi magkakakilos ang Espiritu Santo. Because once the Holy Spirit moved into our hearts, yung po'y ang sentro ng buhay natin si Jesus. Na-feel at home ang Holy Spirit. Tulad ng pinillustrate ko sa atin ng mga visitors ng buhay natin. Di ba? Bisita ng buhay natin ang Espiritu Santo at ang Panginoon. Di ba sabi ng Revelation chapter 3, pumatok siya sa ating puso. Pero maraming tao hindi nagbubukas kanya. Ayaw nilang buksan. Kaya ang pintuan ng puso natin, walang siradura sa harap. Ang magbubukas yan, ikaw mismo. Ang siradura ng pintuan ng puso natin ay tayo may hawak. Hindi mahahawakan ng iba. Amen? Amen. Po mga kapatid. Number 2. So, pag wala yung Holy Spirit, we are fruitless and we are not fruitful. Number 2, to empower us. The purpose of receiving God's gift, number 1, to transform us through the fruit of the Holy Spirit. Number 2, to empower us. Kung tayo magkaroon ng kapangyarihan. And that is through the gift of the Spirit. Sabi ng Acts chapter 1 verse 8, at hatagat kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. And you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. So nagkakaroon, very powerful ng isang tao kapag po siya ay pinahihintulutan niya yung Holy Spirit sa kanya. Paano natin napapakita na tayo powerful? It's because of the gift of the Spirit. Kung kanina ay receiving God's gift, that is singular, which
of the Spirit. So iba yung gift of the Spirit sa receiving God's gift na singular dahil yun ay mismong ang Espiritu Santo. So pagkatapos mong tanggapin yung singular na Holy Spirit, siya yun mismo, tatanggapin mo naman mula sa Kanya yung regalo ng Espiritu Santo. At ano yun? Nakasulat sa 1 Corinto chapter 12 verse 8. So, nagiging kang powerful because ikaw ay binibigyan ng wisdom. Wisdom is different to knowledge because knowledge is only in your mind. Wisdom is from God. Knowledge is only acquired in universities or schools or some our friends, mga kapatid. But wisdom, it comes from God. It's also like a vision. Vision is from God. That vision is put to our heart by God. While ambition is from our mind. Gawa-gawa lang ng tao. Pero yung mga taong may vision, yan ay nilagay ng Diyos sa buhay natin. At lahat ng tao yung may vision, kanya lang ang mga tao ay walang pakialam sa vision na inilagay ng Diyos sa kanilang buhay hanggang di nasa sa kanila ang Espiritu ng Banal. Amen! Amen! Kaya kailangan ang vision ng Diyos sa atin ay magtagumpay. And that is through the Holy Spirit when you receive the gift of God, which is the gift, the Holy Spirit. So, wisdom, knowledge, faith, healing, merit, prophecy, discernment, the gift of tongues, and the gift of interpretation. Lahat yan nasa 1 Corinthians 12 verse 8 to 10. Ngayon ang dapat natin tanggapin after we are baptized in the Holy Spirit. Pag tayo na-baptize sa Holy Spirit, yung dapat ang hihingin natin sa buhay natin so that we can serve God through our gifts. Sa pamamagitan ng regalong ito ay makapaglilingkod ka ng buong katapatan at maibibigay mo sa Diyos ng buong buo ang iyong buhay. At sasamahan ka naman niya magpagkailanman. Ikaw ay Jesus. Amen. Sabi ng gawa, Acts chapter 2, verse 1 to 4. Acts chapter 2, verse 1 to 4, mga kapatid. Ito ang sinasabi ng Bible. When the day of Pentecost came, they were all together. Together. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in tongues. At silang lahat na mapuspos sila ng Espiritu Santo dahil bumaba na tulad ng dilang mga apoy. Si Kristo ang bumaba sa kanya like a dove, puting kalapati sapagkat Jesus is sinless. Walang kasalanan. Tayo lahat naman makasalanan pag bumaba sa Espiritu Santo ay tulad ng apoy para matubok ang lahat ng ating kasamaan sa buhay. Purihin. Mga kapatid, at natubos ang kanilang kasamaan. Dahil ang tao ay masama, mula sa pool, dahil tayo lahat ay nagkasala. Sabi ng verse 3, they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to
on each of them. Sa bawat isa, nandun sa kanilang ulunan. Yung bilang apoy na yun. Ha? At ang sabi ron, nung yun bumaba sa kanila at tumigil sa kanilang mga ulunan, ang sabi ng verse 4, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues. Ha? At sila lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Ha? Pag ikaw ay napuspos ng Espiritu Santo, ang magagawin mo mabuti, kalugod-lugod sa Diyos, maganda. Ha? Dahil ang gumapag-alugod sa iyo ay ang Diyos. Pag ikaw ay napuspos na mas mag-Espiritu, naku, baka maghubad ka sa LRT. Mga kapatid, pag-udyok ng demonyo, iba ang pinagagawa. Pag-udyok, kapag napuspos ka ng Espiritu Santo, ang ipagagawa sa iyo ng Holy Spirit ay ayaw lahat sa kalooban ng Diyos na makapangyarihan. Amen! Sino gusto mapuspos ng Espiritu Santo? Hindi ba gusto mapuspos ng sama ng loob? Alam mo, pag pinapuspos ng sama ng loob, diyan makakakita ng mga iba't ibang sakit. Pero may mga tao nagkakasakit. Bakit sila nagkasakit? Kasi nagtanim na sama ng loob. Kasi yung heart mo naapektuhan. Kung ang sasakyan, ang pinaka-importanting part of automobile is the engine. Kaya pinagsisipang ingatan yun. Ngayon naman ang tao, the center of our lives, mga kapatid, is our heart. Because yun ang throne of God. Kaya dapat hinihingatan nun. Hindi dapat magkaroon ng kaagaw ang Panginoon doon na sama ng loob, galit, buo, hinanakit, tampo, lahat na ay Espiritu, hindi nakikita. Gusto mo makakita ng sama ng loob? Makikita yan sa mukha ng mga tao na may sama ng loob. Hindi po yung nakikita dyan. Diba? Tulad na naman ng pag-ibig. Because pag-ibig is a spirit of God. Because God is love. Kaya yung galing ko, na nakita ko sa mga ng loob, lahat ng espiritu masama, that is evil. Ang tawag yan sa Biblia, evil. Evil spirit. Yan ang kaaraw ni Jesus. Yan ang kalaban ng Panginoon kapag ang tao ay punong-puno na rin. Kaya yan, sinasabi sa inyo, to prepare us for next week. Kaya kayo po kailangan ihahanda naman yung sarili. Mag-meditate kayo this week. Para pagdating ng Miyerkules, ready kayo. Wala na yung mga sama ng loob. Wala na yung galit. Wala na yung poor. Wala na yung galit. Wala na yung utang. Ulitin siguro. Ng Bible. And number 3 and final. Yan. Hindi kaya ako ang final kasi wala sa ulat ng mga bawa. So, the purpose of receiving God's gift, receiving the Holy Spirit, sabihin ng receiving God's gift, pertaining to the Holy Spirit, una, to transform us, baguhin tayo, at makita, mawala yung bunganga, sa halip ay bunga ng Espiritu. To transform us. So, next is to empower us. Bigyan tayo ng kapangyarihan sa pamagitan ng gifts of the Holy Spirit naman. And number 3 is to sanctify us. Yung tayo lahat ay pamanalin. Kung yung tayo ay wala yung Holy Spirit, di natin ina-acknowledge sa ating buhay, ay hindi tayo banal ang mga buhay natin, lahat tayo mga hangal. Kaya sabi ng Panginoon sa mayamang lumapit sa Kanya, hangal. Mamayang gabi, kukunin na sa iyo ang iyong buhay. Bakit? Wala sa Kanya ang presence ng Diyos. Ayaw, rejected ang Diyos sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, hangal. Mamayang gabi, kukunin ang buhay. Nakakapit. Sa atin na maging hangal, if we receive the Holy Spirit in our lives, brothers and sisters, we will become sanctified. Papamanalin tayo sapagkat sa inyo nagpapamanal sa atin. Ang Holy Spirit po, walang tao banal. Ang tao nagiging banal dahil the Holy Spirit, He imparted His holiness and
It is through the Holy Spirit and through the Word of God. Because the Holy Spirit is the sanctifier. Ang nagpapabanal sa atin ay ang Espiritu Santo at ang salita ng Diyos. Because the Word of God is Spirit and active. Sabi ng Hebreo chapter 4 verse 12. Okay, sabi ng John 15:3. John chapter 15 verse 3. You are already clean. Lahat daw tayo nilinis na ng Diyos. Ha? Because of the Word I have spoken to you. Sa pamamagitan ng salita, kung tayo ay nakikinig lagi ng salita ng Diyos at tinatanggap ang salita ng Diyos, lahat daw tayo nilinis na nito ng salita ng Diyos. At ang sabi niya sa John chapter 15 verse 4, remain in me and I will remain in you. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Kaya pala naman yung Espiritu Santo ay hindi makapanatili sa atin kasi hindi naman tayo nananatili sa Panginoon. Saan tayo isa nananatili? Doon sa sentral ng Mama John. Doon sa sentral ay isama sa mga makasalimutan. Sabi ng Biblia, huwag kayong makikisang-ayon, huwag aayon sa takbo ng mundo. Huwag kayong makitayo niya sa mga makamundo. Dahil kayo'y pinahal na ni Jesus. Kayo lahat ay pinahal na ng Panginoon. Amen! Amen! Kaya ibalagin ang inyong sarili sa ating San Pablo, sulat sa mga taga-Korinto at maging sa mga taga-Kolosya. Iwalay natin ang ating sarili. Ibukod natin because we are now belongs to Christ. You are not belongs to the devil. You are belong to God. Amen. At doon tayo tinungtugan, kasama natin lagi siya. Para kay Kristo. Hindi nyo ba alam na ang demon nyo hindi sinasamahan ng Diyos? Dahil nila magkalaban. Kaya ba't kaya naging makamundo? Hindi nasasamahan ng Diyos. Mga kapatid. At yung mga makamundo na tao, paliwala sa kanila yung vision na inilagay ng Diyos sa kanilang Diyos. Alam mo, kayo mga nandito ngayon, nakikita ko yung vision sa inyo. Mayroong vision na inilagay ang Diyos sa puso niyo. Kayong lahat ay pupunta sa iba't ibang bansa. Wala ko kayo. Para kayo kalilin ng Diyos at matupad ang vision na inilagay ng Diyos sa puso niyo. Hindi lang para magtrabaho, kundi para ipahayag ang kadakilaan na ginawa sa atin. From Jerusalem, Judea and Samaria, and to the uttermost part of the earth. Hanggang sa dulo ng mundo, dadalhin kayo. Ha? Dadalhin kayo hanggang sa dulo ng mundo. Amen? Amen! Dadalhin kayo hanggang dun sa, ano yun? Malaysia. Hanggang sa Ukraine, dadalhin kayo. At maging sa Russia, dadalhin kayo para ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. At hindi magkakaroon. Kayo lahat. Taas ko ang inyong mga kamay. Sabi niyo, Panginoong Jesus, inihapon ako ang aking sarili para sa nalalapit na baptism in the Holy Spirit sa susunod na Miyerkules. Panginoon, dalangin ko po na ako'y maging karapat-dapat na tumanggap sa pinakadakilang regalo ang Espiritu mo. Kaya naman, narito po ako. Inibigay sa iyo
Ibigay sa iyo ang aking buhay. Sa ngalan ni Jesus. To move in us, to purify us, to heal us. Lahat ginagawa mo sa amin. Ihanda mo, Panginoon, ang aming mga kapatid sa susunod na Miyerkules, so that they can fill with your Holy Spirit. Mapuspos, ma-impart sa amin ang Espiritu Santo. At inamin ko, Panginoon, ang kagalingan na ngayon ginagawa mo, ang himala, ang pagpapala, pinagagaling mo ang lahat ng may sakit, pinalalaya mo, Panginoon, ang lahat ng mga inaliti, pinalalaya mo ang lahat ng karamdaman ito sa pangalan ni Jesus, at inamin namin, Panginoon, ang ganap na kagalingan, kalayaan, katagumpayan, at lahat, Panginoon, ang aming mithiin ayon sa iyong kalooban. Ito ang maganap sa aming buhay. Ang vision na binigay mo at nilagay sa buhay namin, mangyari, magpat, maganap, lalo na kung kami na magdayos sa iyong Espiritu upang kami maging pakinabang sa iyo. Panginoong Diyos, balutin kami ng banal mong dugo, at muli, huwag mong hayaan sila'y mapigilan ng kaaway sa next week. Sa halip sila, Panginoon, ay maging masigasig sa susunod na Miyerkules upang tanggapin ang iyong Espiritong
ipagkakaloob mo sa bulihan. Inaangkin po namin ang tagumpay sa pangalan po ni Jesus. Ang mga pagpalaya ng aming mga prayer requests, inaangkin na po namin kami lahat ay answered prayer. Inaangkin namin na ang aming mga alayang doon ay babalik po siksik, hindi ka tumahapaw. Pagpalaya ka pa sa mga panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, mga picture ng mga mahal sa buhay kasama ng tubig. At inaangkin po namin ang tagumpay nito. Sa pangalan ni Jesus, as we sing, give thanks with a grateful heart of Jesus. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus was His Son. Broadcast sa Metro Flash Radio ng Hong Kong, last na po sa Saturday. Last na po yun. Sa atin, pakikinig na lang kayo sa e-radio portal o kaya po dun sa www.deltabroadcastingsystem.net. Yun po yung ating direkta mula sa Pilipinas. Okay? Yun na po. Kasi hindi na po natin itutuloy yung mga kontrata natin doon sa Metro Plus. Kasi mas marami nang nakikinig ngayon yung direkta from Manila. Kasi madalas doon ay mga replay lang yung kinukuha dyan sa ano eh. So, kung halos kunting-kunti na, sayang naman yung binabayad natin doon. Malaki ang binabayad po natin doon. So, sa internet na lang kayo makikinig. Ha? Tsaka yung ibang mga pinapa-download kay brother ano? Magpa-download kay brother ano yan? JR. Naalala ko kasi, girlfriend mo. Okay, kay JR na lang po. Okay, magpaano kayo. Pero yung website po, www.deltabroadcastingsystem.net. Yun po yung sa Delta Broadcast sa ating radio. Yun naman pong sa e-radio portal, www.eradioportal.com. Yun po. Kaso maraming mga kiniklik-klik yun dun eh. Hindi katulad ng Delta Broadcasting System, pag-click mo yon, automatic na yon. Nalilitaw, marinig mo na. Okay, basta ano. Okay? Then, siyempre po, para yung mga kumalat yung ating mga announcement, lahat naman kayo may Facebook. So tayo magkakaroon ng mga information campaign through Facebook and through text. Ano? Yun po. Para at least yung lahat ng papapayag ng salita ng Diyos ay nagagamit natin ang ano tawag dito, social network. So, yan po, wag sa chismisan. Okay? So, and then ang anniversary po ng Saturday, 25th yata o 24th. 24th anniversary kung kayo makakalabas sa Haiko. Ano po? Yan, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2:30. So, yun po, masaya para kayo kung kayo lalabas. And, ang atin naman pong anniversary sa Manila, 30th anniversary and 75 birthday ng Servant Leader sa August 16 and 17, magdadala po tayo ng 3 prayer request na napakahalaga. 3 lang. Pagkatapos, sasabayan kasi natin dito sa dito. Pagkatapos po ay 3 barbecue. Barbecue, ha? At 3 wish. Wow. Yan, iba raw yung wish, sabi ng servant leader, sa prayer request.
Magkaiba raw yun. Okay? At syempre, 3 tubig. Water. Para basbasan. Okay? So yan. O ito na. May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Bago ko ihagis yung puhunan nga pala, sa next week, we're the best para sa ating pong baptism in the Holy Spirit. Isuot nyo na yung the best. Wag yung pang beach resort, ha? Baka makita ko yung kung ano-ano yung tinatago nyo, ha? Wala kang susuot ng mga nakikita kung ano-ano nyo. Okay? Hanggat maaari nga, kung kayo may white ang suotin nyo. Kung wala naman, okay na rin yung basta the best. Okay? Para sa Lord. At yung mga manggagawa, kasama sisters, hindi ko maaari, ay kasama sa pagbabaptize sa kanila, yung kasi yun po ay sa mga manggagawa. Kasi hindi ko kaya lahat na dyan. Okay? So yan. Oh, may the Lord God bless us all now and forever. Ito na ang biyaya ng Panginoon. Puhunan, asawa, at surprise na biyaya ng Diyos! Raise up your hands and let's pray the Psalm 91.